Magandang araw po sa inyo mga idol at sa mga giliw kong tagapakinig. Nagkita-kita po tayo muli. Ako po ang inyong Tito Blair. Sa araw po na ito, pakinggan po natin ang kwento ni Joshua, isang bata na nagbalik mula sa kanyang kamatayan upang ipaglaban ang sityo mapayapa, laban sa pinuno ng mga aswang na si Kalasag. Sa tulong ng isang makapangyarihang gulok at gabay ng kanyang lolo, at ng engkantong si Malik, dadaan siya sa isang matinding pagsubok. Haharapin niya ang kasamaan ni Kalasag at ang buong puwersa nito, na banta sa kanilang nayon. Magtagumpay kaya si Joshua sa kanyang misyon kung may duda siyang nararamdaman sa kanyang sariling kakayahan. Ngunit bago po ang lahat mga idol, nais ko pong kunin ang sandaling ito upang magpasalamat po sa inyong lahat sa walang sawa niyo pong pagsuporta sa akin at sa aking YouTube channel na The Voice Addict. Maraming salamat po talaga. Lalo na rin po sa mga keyboard warrior, shoutout po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe, subscribe na po sa YouTube channel ko at pakihit na rin po ang notification bell para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalagan. Umpisahan na po natin ang kwento. Hindi na napanindigan ng Sityo Mapayapa ang pangalan nito dahil sa halos gabi-gabing pag-atake ng mga aswang sa liblib na lugar. Lahat ng tao ay may takot at pangamba na baka sila na ang susunod na maging biktima ng mga aswang na pinamumunuan ni Kalasag. Isa sa mga residente ng Sityo Mapayapa ay si Joshua, isang 12 taong gulang na batang masipag, mabait, ngunit matatakutin. Kasama niyang naninirahan sa isang maliit na kubo ang kanyang lolo Berto na ama ng kanyang namayapang ina. Sa likod ng kubo ay naroon ang taniman nila ng mga mais. Ang pagtatanim ng mais ang ikinabubuhay nilang maglolo. Isang umaga, hawak ni Joshua ang isang maliit na timba habang sinasalinan yun ni Lolo Berto ng tubig mula sa balon. Joshua, iho! Dalin mo na nga ito sa mga talim sa likod. Tignan mo yung mga mais at baka kailangan ng diligan. Lolo, parang may narinig po kasi ako sa maisan kagabi. Parang may ahas po. Ay, Jasky kang bata ka. Hangin lang yung narinig mo. Ikaw talaga. Masyado ka matatakutin. Pero Lolo, baka naman may tao o kaya hayop. Parang may naririnig po akong kumakalaskus minsan sa maisan natin tuwing gabi. Hindi po kaya dun po tumatambay yung mga aswang? Ay, nako. Lahat na lang kinatatakutan mo. Walang mangyayari sa buhay mo kung puro takot na lamang ang paiiralin mo. Napabuntong hininga si Joshua. Hindi niya maitanggi na may kaba siyang nararamdaman tuwing mag-isa siya sa taniman. Kinuha niya ang timba at naglakad patungo sa likod ng kubo. Pero panay naman ang lingon niya sa paligid. Dumating si Joshua sa taniman ng mga mais at nagsimulang magdilig. Hindi niya alam, ngunit labis na nakakaapekto sa kanya ang madalas na pag-atake ng mga aswang sa kanilang lugar. Nang dahil doon, halos lahat ng bagay ay kinatatakutan niya na. Kahit ang totoo, ay wala naman talaga siyang dapat na ikatakot. Nagsimula ng dumilim sa Sityo Mapayapa. Kapag ganong oras, ay mas lalong nabubuhay ang takot ni Joshua. Dahil alam niya na may posibilidad ang pag-atake ng mga aswang sa kanilang lugar. Sa labas ng kubo, ay abala si Lolo Berto sa pag-iikot habang may hawak na supot ng asin. Sinabuyan nito ng asin ang paligid ng kanilang munting tahanan. Mula sa labas ng bintana, pinto at maging sa paanan ng hagdan, tahimik na nakamasid si Joshua sa ginagawa ni Lolo Berto habang nakaupo ito sa hagdan. Lolo, totoo po bang epektibo yung pagsasaboy ng asin para hindi makalapit ang mga aswang sa bahay natin? Ewan ko, Joshua. Hindi ko masasabi kung totoo o hindi. Pero mas mabuti na yung meron tayong ginagawa kaysa naman sa wala. Inilapag ni Lolo Berto ang supot ng asin sa tabi ng hagdan at tumingin kay Joshua.
nakita mo ba yung nangyari sa bahay ni Kapitan? Opo, Lolo. Pero buti na lang po. Nakalabas po sila kagad ng bahay nila. Tama! Nakahingi sila ng tulong bago pa sila mabiktima ng mga aswang. Kaya nga dapat ay mas maging maingat tayo ngayon, Apo. Konkreto na ang bahay ni na Kapitan, pero napasok pa rin sila ng mga halimaw na yon. Ano pa kaya tong sa atin kubo lamang ito? Hindi natin alam kung kailan susunod na atake ang mga aswang. Pero Lolo, baka naman pwedeng umalis na lang tayo dito sa Sitio Mapayapa. Maghanap na lang po tayo ng ibang lugar na mas ligtas po dito. Imposible ang sinasabi mo, Apo. Abay, wala tayong iba mapupuntahan. Saka paano na ang maisan natin? Abay, ito lang ang ikinabubuhay natin. Kung iiwan natin to, abay, paano tayo mabubuhay? Napabuntong hininga si Joshua sa kanyang isipan. Tila mas ligtas ang ideya ng pag-alis kaysa harapin ang panganib ng mga aswang gabi-gabi. Pero alam niyang may punto naman ang kanyang lolo Berto. Ang maisan ang kanilang kabuhayan at wala silang ibang lugar na pwedeng puntahan upang magsimula ng panibagong buhay. Kaya't mas mabuti, Apo. Alerto na lang tayo lagi. Lalo na sa gabi. Hanggat kaya mo, ay huwag ka magpapadala sa takot. Dahil yan ang ikapapahamak mo. Tumango si Joshua. Nagpatuloy na si Lolo Berto sa pagsaboy ng asin sa paligid ng kanilang kubo. Habang pinagmamasdan niya si Lolo Berto, ay hindi niya naiwasang magtanong sa sarili kung hanggang kailan kaya sila magiging ligtas sa kanilang kubo. Isang umaga, matapos ang almusal ay nagdesisyon si Lolo Berto na magtungo sa bayan upang bumili ng ilan nilang pangangailangan. Sumama si Joshua sa kanyang lolo upang matulungan ito sa pagdadala ng kung anumang mga bibilhin nito. Habang tahimik na naglalakad sina Joshua at Lolo Berto, ay napansin nila ang mga taong nagkukumpulan sa harapan ng isang kubo. Lumapit sila ron upang makiisyoso at nakita nila ang isang babae na umiiyak habang yakap-yakap ang katawan ng isang bata. Wala ng buhay ang bata na yon. Maputla at puno ng malalalim na sugat ang buong katawan. Tahimik na nakapaligid ang ilang mga tao. May iba na bumubulong habang pinagmamasdan ang eksena. Lolo, ano nangyari? Mukhang na biktima ng aswang ang batang yan ah. Tama ka, Apo. Wala na talaga silang pinipili. Kahit bata ay pinapatay na nila. Napatingin si Joshua sa katawan ng bata. Ang mga mata nito ay nakapikit na tila mahimbing na natutulog. Pero ang dugo at sugat nito ay nagsasabi na namatay ito sa hindi makataong paraan. Lolo, paano po kung tayo naman ang sumunod? Natatakot po ako. Joshua, lahat tayo natatakot. Pero hindi tayo pwede magpadala sa takot, Apo. Hindi rin natin pwedeng talikuran ang lugar na ito. Dito tayo nabubuhay. Kailangan nating maging matatag. Basta wala tayong ibang gagawin, kundi ang protektahan ng isa't isa. Lolo, may laban ba naman po tayo sa mga aswang na yun? Wala na ba talaga tayong magagawa para mahinto na ang ganitong pangyayari dito sa Sitio Mapayapa? Meron tayong magagawa. Malaki ang galit ni Kalasag sa lugar natin. Dahil pinatay noon ng mga tao ang buong pamilya niya nang malaman ng mga tao na aswang si Nakalasag. Naghihiganti siya sa ating lahat. Sana po, Lolo, dumating yung araw na wala nang mangyari na ganito. Sana nga, Apo. Sana nga. Pero sa ngayon, isang pangarap muna ang sinabi mo. Hala, tara na. Kailangan na natin magtungo sa bayan. Tahimik nilang nilampasan ang kubo. Nadala ang mabigat na tanawing yon sa kanilang mga puso. Kinagabihan, matapos maghapunan ng maglolo, ay nagmadali si Joshua sa pagsasarado ng mga bintana at pinto ng kanilang kubo, tulad ng lagi nilang ginagawa tuwing gabi. Nang masiguro niya na maayos na ang lahat, ay sa kanya dinala ang kanilang pinagkainan sa batalan na nakaharap sa taniman nila ng mga mais. Samantala, si Lolo Berto naman
ay abala sa paghahasa ng itak nito na tanging sandata nila kung sakaling atakihin sila ng mga aswang. Mabilis ang galaw ni Joshua habang naghuhugas ng kanilang pinagkainan. Talagang nagmamadali ito. Nakikita niya kasi ang maisa nila mula sa malalaking siwang ng kawayan na siyang dingding ng kanilang batalan. Kung ano-anong imahe ang pumapasok sa isipan niya ng mga oras na yon dahil sa lakas ng kanyang imahinasyon. Hanggang sa nakita ni Joshua ang malaking paggalaw sa kanilang maisan. Bukod doon, ay may nakita pa siyang isang anino na mabilis na nawala. Tila anino yun ng isang napakalaking nilalang. Natakot siya at hindi niya napigilan ang malakas na pagsigaw. Nabitiwan niya ang isang plato at nang bumagsak yun, ay agad yung nabasag. Napatakbo naman kagad si Lolo Berto kay Joshua habang hawak ang matalim na itak. Ano nangyari dito, Apo? Bakit ka sumigaw? Lolo, parang may gumagalaw po kasi sa maisan eh. Hindi na nagsalita pa si Lolo Berto at dali-daling lumabas upang magtungo sa maisan habang dala ang kanyang itak. Luminga-linga pa ito habang si Joshua naman ay nakasilip mula sa batalan at nanginginig ng dahil sa takot. Ilang sandali pa ay bumalik si Lolo Berto na nakangiti at napapailing. Lolo, ano po nakita niyo sa labas? Aswang po ba? Hindi aswang, kundi pusa. Pusa lang yun, Joshua, pambihira ka, oo. Ang lakas kasi ng imahinasyon mong bata ka. Kaya kung ano-ano na lang ang tumatakbo sa utak mo. Ano? Pusa po, lo? Pero parang mas malaki po yata yung anino na yun kaysa sa pusa. Ay, nako, Apo. Ganyan talaga kapag takot ka. Madalas pinalalaki nito ang mga bagay na nakikita mo. Kahit ang totoo, ay wala ka namang dapat na ikatakot. Sigurado po ba kayo, Lolo? Oo, Joshua. Kaya magpahinga ka na. Pagkatapos mo dyan linisin mo na rin yung mga nabasag mong pinggan at baka matapakan mo pa yan. Tumango si Joshua pero hindi niya pa rin maiwasang tumingin ulit sa maisan kahit pa sinabi ni Lolo Berto na pusa lang yon. May kung anong bagay ang naglalaro sa kanyang isipan na dahilan upang hindi mawala ang kanyang takot. Matapos na mahugasan ni Joshua ang mga pinagkainan nila, ay nagtungo na siya sa maliit na kwarto nila ni Lolo Berto. Naabutan niya ang lolo niya na nakahiga na sa banig, ngunit gising pa. Nagtaka at napahinto naman si Joshua nang makita niyang biglang bumangon si Lolo Berto. Baka sa mukha ng matanda ang labis na takot at pagkagulat. Agad na lumapit si Lolo Berto kay Joshua at bago pa man makapagsalita si Joshua, ay isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Napaatras si Joshua. Hawak niya ang nasaktang pisngi habang nagtataka. Lolo, bakit niyo po ako sinampal? Ano pong ginawa ko sa inyo? Hubarin mo lahat ng suot mo! Lahat! Pati panloob! Bilisan mo! Ha? Pero bakit po? Sundin mo na lamang ang sinasabi ko sa iyo, Joshua! Huwag ka na magtanong pa! Dahil sa seryosong mukha ng kanyang lolo, ay sinunod na lang ni Joshua ang utos nito. Isa-isa niyang hinubad ang kanyang suot hanggang sa wala na siyang saplot. Kinuha ni Lolo Berto ang mga damit ni Joshua at walang salitang lumabas ng bahay. Mula sa batalan, nakita ni Joshua ang lolo niya na binuhusan ng kerosene ang mga damit niya sa likod ng kanilang kubo. Nagsindi ito ng posporo at inihagis yon sa mga damit niya. Tahimik lang na pinanonood ni Joshua si Lolo Berto habang puno ng tanong ang kanyang isipan. Pagbalik ni Lolo Berto sa loob ng bahay, ay tinakpan ni Joshua ang kanyang sarili gamit ang kumot. Lolo, ano po ba nangyayari? Bakit niyo po sinunog ang damit ko? Tsaka bakit niyo po ako sinampal kanina? Ang sakit-sakit po nun. Dahil kanina, nung pumasok ka sa kwarto, ay nakita kitang walang ulo. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Joshua. Nagtaasan ang balahibo sa mga braso niya. Ano po? Ano pong ibig sabihin nun, Lolo?
Kapag nakita ang isang tao na walang ulo, ibig sabihin ay malapit na itong mamatay. O kaya naman ay may masamang mangyayari sa kanya. Kaya sinampal kita kagad at sinunog ang mga damit mo. Pangontra yon sa pangitain na ganon. Ibig sabihin, no? Mamamatay na po ako? Hindi na, Apo. Nakontra na natin ang masamang pangitain. Wala ka nang dapat ikatakot. Bagamat naiwan pa rin ang kaba sa dibdib ni Joshua, unti-unti siyang napayapa sa sinabi ng lolo niya. Magdasal tayo, Apo. Ipagkatiwala natin ang lahat sa Panginoon. Pagkatabi silang lumuhod sa harap ng kanilang altar at parehong nagdarasal ng taimtim. Sa bawat salitang binibigkas ni Lolo Berto, naramdaman ni Joshua ang kakaibang lakas at kapanatagan na unti-unting bumalot sa kanya. Matapos ang kanilang panalangin, bumalik sila sa kanilang higaan ng mas kalmado, ngunit may natitira pa ring bahid ng takot sa kanilang mga puso. Habang natutulog si Joshua, ay nagising siya sa dahilan na hindi niya alam. Nagtaka siya nang malaman na wala sa tabi niya si Lolo Berto. Babangon sana siya nang nakita niya si Lolo Berto na nakasilip sa bintana habang mahigpit na hawak ang isang itak. Lolo! Lolo! Ano pong ginagawa niyo dyan? Huwag kang maingay, Joshua. May aswang sa labas ng kubo natin. Kanina ko pa siya nakikitang paikot-ikot sa paligid. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Joshua. Gumapang ang takot sa buo niyang katawan. Ano po, no? May aswang po sa labas ng kubo natin? Sigurado po ba kayo? Oo. Kanina ko pa siya nakikita. Kaya pala ang alinsangan kanina. Dahil merong aswang sa labas. Bagamat nanginginig sa takot, ay marahang lumapit si Joshua sa bintana at sumilip. Ngunit wala siyang nakita, kundi ang madilim na kapaligiran. Lolo, wala naman po akong nakikita eh. Nawala sa bigla, Apo. Pero sigurado ako na nariyan pa rin siya sa labas. Lolo, ano pong gagawin natin ngayon? Bago pa makapagsalita si Lolo Berto, ay biglang yumanig ang dingding ng kanilang kubo. Nagulat sina Joshua nang masira ang isang bahagi ng dingding at pumasok ang isang nilalang na may mahahabang kuko, matatalim na ngipin at nakakakilabot na pulang mga mata. Hindi makapaniwala si Joshua na pinasok sila ng isang aswang. Joshua! Tumakas ka na! Bilisan mo! Ako nang bahala sa aswang na ito! Ngunit sa halip na tumakas, ay nanatiling nakatayo si Joshua. Nanlalamig siya at nakatulala sa sobrang takot. Agad na humakbang si Lolo Berto upang harapin ang aswang. Itinaas nito ang hawak na itak. Huwag kang lalapit sa aming demonyo ka! Talagang tatagpasin ko ang ulo mo! Inundayan ng malalakas na hampas ng itak ni Lolo Berto ang aswang. Ngunit napakabilis ng nilalang. Naiwasan nito ang bawat atake ni Lolo Berto at ang mga kuko nito ay halos umabot sa braso ni Lolo Berto. Joshua! Sinabi na tumakbo ka na! Humingi ka ng tulong sa kapitbahay natin! Pero Lolo, ayoko pong iwanan ka! Huwag ka na makipagtalo, Apo! Humingi ka na ng tulong! Bilisan mo! Kahit ayaw iwanan ni Joshua ang kanyang Lolo Berto, ay napilitan siyang sundin ito. Mabilis na tumakbo si Joshua palabas ng kubo, habang si Lolo Berto naman ay nakikipagtanggali sa aswang. Ngunit hindi pa man nakakalayo si Joshua, ay muli niyang narinig ang malakas na sigaw ng kanyang lolo. Joshua, bilisan mo, Apo! Tumakbo ka ng mabilis! Nakasunod sa iyo ang aswang! Halos manghina na si Joshua sa takot. Nang paglingon niya, ay nakasunod nga sa kanya ang halimaw. Ngunit walang laban ang bilis niya sa bilis ng aswang. Dahil naabutan siya nito, tumalon ng aswang at napunta ito sa harapan ng bata. Sa labis na pagkagulat at takot, ay hindi na nakagalaw si Joshua. Hindi nakaiwas si Joshua nang sakmalin ng aswang ang balikat niya. Malakas siyang napasigaw nang maramdaman ang pagbaon ng matutulis na ngipin ng aswang
sa kanyang laman. Inipon ng aswang ang matutulis nitong kuko at isinaksak nito yon sa tiyan ni Joshua. Namilipit si Joshua sa sakit at bumagsak sa lupa habang hawak ang malalim na sugat sa kanyang tiyan na patuloy ang pag-agos ng dugo. Habang nakahandusay si Joshua sa lupa, nakita niya ang aswang na nakatayo sa paanan niya. Ang matatalim nitong ngipin ay tila handa nang lumapa sa kanya. Ngunit bago pa makasunggab ulit ang halimaw, isang malakas na sigaw ang narinig niya. Hayop kang aswang ka! Layuan mo ang apo ko! Biglang sumugod si Lolo Berto. Hawak ang kanyang itak. Isang malakas na taga sa batok ng aswang ang pinakawalan nito. Napaiktad ang halimaw, ngunit hindi tumigil si Lolo Berto. Paulit-ulit nitong itinaas ang itak at inundayan ng taga ang aswang. Sa leeg, sa likod, sa ulo. Ang bawat hampas ay puno ng galit hanggang sa tuluyang bumagsak ang aswang na wala ng buhay. Humihingal at nanginginig. Agad na lumuhod si Lolo Berto sa tabi ni Joshua. Joshua, apo! Huwag kang susuko! Nanginginig na hinawakan ni Lolo Berto ang dugo ang katawan ni Joshua. Sa kabila ng sakit na nararamdaman, ay bahagyang ngumiti si Joshua. Lolo, pasensya na po. Hindi po kasi ako nakahingi ng tulong. Huwag ka na magsalita, apo. Mabubuhay ka pa. Huwag kang bibitaw. Pinilit ni Joshua na magsalita, ngunit pumikit na ang kanyang mga mata. Tulong! Tulungan niyo kami! Ang apo ko! Isang malakas na sigaw ng pighati ang kumawala kay Lolo Berto habang yakap ang kanyang apo. Hindi na kinaya ni Joshua at tuluyan ng huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Nang magising si Joshua, ay nakahiga siya sa malambot na damuhan. Tirik ang araw, ngunit malamig at presko ang simoy ng hangin. Dahan-dahang bumangon ng bata at pilit inalala ang huling nangyari. Sa pagtingin niya sa paligid, ay napagtanto niya na nasa malawak siyang kagubatan. Ang lupa ay nababalutan ng manipis na damo at makukulay na mga bulaklak na tila kumikislap-kislap ang mga talulot nito na parang may sariling liwanag. Teka, nasan ba ako? Nasa langit na ba ako? Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Sunod ay sa kanyang tiyan. Nagtaka siya dahil wala na siyang sugat at dugo. Nagsimulang maglakad si Joshua at sinimulang hanapin ang kanyang lolo. Lolo? Lolo Berto? Nasaan po kayo? Lolo Berto! Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga ibon at bulong ng hangin ang naririnig ni Joshua. Habang naglalakad siya, biglang may umusbong na liwanag mula sa isang bahagi ng kagubatan. Nagulat siya nang makita ang isang nilalang na tila tao, ngunit may kakaibang anyo. Ang lalaki ay may mahabang puting buhok na makintab. Ang mga mata nito ay purong puti at ang kasuotan nito ay kulay ginto. Nakangiti ito kay Joshua habang naglalakad palapit sa kanya. Napaatras si Joshua ng pagkakataong yon habang bakas ang takot sa kanyang muka. Huwag kang matakot, iho. Hindi kita sasaktan. Sino ka? Nasaan si Lolo Berto? Anong ginagawa ko rito? Anong lugar to? Ako si Malik at isa akong engkanto. Wala kang dapat ikatakot. Naririto ka sa aming mundo. Pero, paano ako napunta rito? Ang huli kong naaalala ay inatake ako ng aswang at namatay ako. Tama ka, Joshua. Ikaw nga ay inatake ng aswang. Sa mundo ng mga tao, patay ka na. Hindi! Buhay pa ako! Hindi to totoo! Panaginip lang ang lahat ng ito! Panaginip lang to! Joshua, makinig ka sa akin. Kaluluwa mo lamang ang naririto. Ngunit may pagkakataon kang bumalik sa inyong mundo. Talaga po? Pero paano?
Kailangan ko na pong bumalik sa sitio mapayapa dahil sigurado po ako na nag-aalala na po si Lolo Berto sa akin. Hindi ka kagad makakabalik sa mundo mo. May dapat ka munang gawin na dapat ay mapagtagumpayan mo. Sa tuktok ng isang bundok ay matatagpuan mo ang isang makapangyarihang gulok. Kailangan mong kunin yon. Kapag nagawa mo, makakabalik ka na sa mundo ng mga tao. Itinuro ni Malik ang malayong bundok na sobrang taas. Napalunok si Joshua. Naguluhan siya sa mga sinabi ni Malik. Bakit kailangan ko pang kunin ng gulok na yon? Hindi ba isa kang engkanto? Sigurado ako na meron kang kapangyarihan para maibalik kagad ako sa katawan ko. Hindi lahat ay kaya kong gawin. Ang gulok na yon ay susi sa pagbabalik mo. Ngunit Joshua, ang landas patungo roon ay puno ng pagsubok. Kailangan mo magpakatatag at maging matapang. Hindi mo dapat pairalin dito ang takot mo. Bakit ako? Bakit kailangan kong gawin to? Dahil ikaw ang itinakdang gagawa nito. Ito ang dahilan kung bakit naririto ka. Paano po kung hindi ko kayanin? Matatakotin pa naman po ako. Lumapit si Malik at inilagay ang kamay sa balikat ni Joshua. Matapang ka, Joshua. Matapang ka. Paniwalaan mo lang ang sarili mo. Tumingala si Joshua sa engkanto at napansin niya ang liwanag sa mga mata nito. Kahit takot, ay may kaunti siyang determinasyon na gawin ang sinabi ni Malik upang makabalik na siya sa sitio mapayapa. Joshua, may dahilan kung bakit naririto ka sa mundong ito. Hindi aksidente ang lahat ng ito. Ano po bang ibig niyong sabihin? Bakit ako? Sa dinami-dami ng sinabi mo, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ako napili niyo na kumuha sa makapangyarihang gulok na yon. Nasa tiyang ka pa lang ng nanay mo, ay nakatakda na itong mangyari. Walang sino man na makapagbibigay sa kanila ng kasagutan sa kanilang hiling. Kaya't isang araw, lumapit sila sa akin. Humiling sila sa akin na biyayaan sila ng anak. At tinupad ko ang hiling nila. Ngunit tulad ng lahat ng biyayang galing sa mundo ng engkanto, may kapalit yon. Ang batang isisilang ng iyong ina ay itatakdang tapusin ang kasamaan ni Kalasag. Ano naman ang koneksyon na makapangyarihang gulok kay Kalasag? Ang makapangyarihang gulok na nasa tuktok ng bundok, ang tanging sandata na makakatalo kay Kalasag. Ngunit hindi maaaring basta na lang makuha ang gulok. Kailangan mong patunayan na ikaw ang nararapat na magmay-ari nito sa pamamagitan ng mga pagsubok na kakaharapin mo bago mo makuha ang makapangyarihang gulok. Kaya ba ako pinatay ng aswang? Ay dahil alam na ni Kalasag na ako ang itinakdang tumapos sa kanya? At sino ka, Joshua? Isa sa mga alagad ni Kalasag ang pumatay sa iyo. Alam ni Kalasag na ikaw ang itinakda upang pabagsakin siya. Kaya't sinubukang kanyang patayin bago ka maging handa at bago mapunta sa iyo ang makapangyarihang gulok na yon. Ngunit hindi ako papayag na magtagumpay si Kalasag. Kaya dinala ko rito ang iyong kaluluwa upang simulan mo ng bigyan ng katuparan ang nakatakda para sa iyo. Pero, Kuya Malik, bata pa lang po ako. Paano ko po magagawa ang lahat ng sinabi niyo sa akin? Ayokong gawin yung sinasabi niyo. Hindi ko po kaya yun. Joshua, hindi ikaw ang pipili ng tadhana, kundi ang tadhana ang pumili sa iyo. Alam kong natatakot ka, ngunit ito ang tandaan mo. Ang tunay na katapangan ay ang pagharap sa takot para sa mga mahal mo sa buhay at sa ikabubuti ng mas nakararami. Pumikit si Joshua at inalala si Lolo Berto. Napuno ng init ang kanyang puso sa kabila ng takot. Naisip niya na kung hindi niya kukunin ang makapangyarihang gulok, ay hindi niya na makakasama pa ang kanyang lolo. Sige na nga. Gagawin ko na. Kailangan ko pang mabuhay. Kailangan makabalik ako kay Lolo Berto. Ngumiti si Malik at ang mukha nito ay napuno ng pag-asa. Mabuti kung ganon.
Tutulungan kita sa iyong paglalakbay. Ngunit tandaan mo, ang tagumpay ay nakasalalay sa iyong sariling lakas at determinasyon. Ano ang kailangan kong gawin? Sundan mo ako. Magsisimula na tayo sa paglalakbay patungo sa tuktok ng bundok. At dun mo matatagpuan ang gulok na tatapos sa kasamaan ni Kalasag. Nagsimulang maglakad si Malik at sinundan ito ni Joshua. Sa kabila ng kanyang kaba at takot, ay buo na ang kanyang desisyon. Gagawin niya ang lahat upang bumalik sa piling ng kanyang lolo at tapusin ang kasamaan ni Kalasag sa sitio mapayapa. Makalipas ang ilang oras na walang pahingang paglalakad nila Joshua at Malik, ay nagsimula ng dumilim ang kapaligiran. Ang araw ay unti-unting naglaho sa likod ng mga bundok. Habang naglalakad sina Joshua at Malik, nagkaroon ng kakaibang pagbabago sa paligid. Ang mga puno ay mas naging matataas. Kakaiba ang lamig na bumalot kay Joshua. Kuya Malik, hindi ba meron kang kapangyarihan? Bakit naglalakad pa tayo? Ano kaya kung gamitin mo na ang mahika mo para mabilis tayo makapunta sa tuktok ng bundok? Anong silbi ng pagsubok na kailangan mong harapin kung gagamitin ko ang aking mahika? Kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka, Joshua. At maghanda ka na. Nararamdaman ko na magsisimula na ang pagsubok sa iyo. Tandaan mo, huwag kang magpapadaig sa takot. Tumango si Joshua, bagamat ramdam niya ang kaba sa kanyang dibdib sa mga pagsubok na kakaharapin niya. Habang naglalakad, napansin ni Joshua na ang mga puno sa paligid nila ay tila umiikot at gumagalaw. Hindi nagtagal, napunta sila sa isang malawak na espasyo na napapaligiran ng pader na yari sa matitibay na mga puno. Kuya Malik, nasan po tayo ngayon? Nasa unang pagsubok na tayo, Joshua. Ito ang labirinto ng kawalan. Kailangan mo makahanap ng daan palabas bago ka lamunin ang lugar na ito. Kapag hindi ka nakalabas dito, ay habang buhay na makukulong ang iyong kaluluwa sa labirinto ng kawalan at hindi ka na makakabalik pa sa iyong katawan. Ako'y maghihintay sa iyo sa labas. Naniniwala ako na nasa iyo ang lahat ng kakayahan upang malampasan ito. Naglahong parang usok si Malik at naiwan si Joshua sa gitna ng labirinto na tila isang napakalaking maze. Nagsimulang maglakad si Joshua, ngunit bawat daanan na nililikuan niya ay pare-pareho. Ang mga tunog ng kagubatan, mga huni ng ibon, at ungol ng mga hindi maipaliwanag na nilalang ay nagbigay sa kanya ng matinding kaba. Sa isang bahagi ng labirinto ay isang malaking anino ang lumitaw. Napasigaw siya ng dahil sa takot, ngunit isiniksik niya sa kanyang isip ang sinabi ni Malik na hindi siya dapat magpatalo sa kanyang takot. Huminga ng malalim si Joshua at nagpatuloy lamang sa paglalakad. Kahit anong kakaiba at nakakatakot ang nakikita niya sa nadadaanan niya, ay pilit niya yung hindi binigyan ng pansin. Ang inisip niya ay nasa dulo ng labirinto na yon ang kanyang Lolo Berto. Sa wakas, ay nakalabas si Joshua sa labirinto ng kawalan. Sa dulo nun, ay inasahan niyang makakasalubong niya si Malik, ngunit napadpad siya sa isang ilog na tila gawa sa malinaw na salamin. Lumapit siya sa ilog at nakita niya ang kanyang refleksyon, ngunit hindi lamang siya ang naroon. Nakita niya si Lolo Berto na nakaluhod at umiiyak. Tumingin ang refleksyon ni Lolo Berto sa kanya at mabilis na nagbago ang ekspresyon nito. Nakakatakot itong ngumisi. Hoy! Ikaw, Joshua! Hindi mo na kailangan pang bumalik dito. Dahil hindi na kita kailangan. Mas magaan ang buhay ko dahil wala na ang apo ko na kagaya mo. Pero Lolo, gusto mo po kita makasama. Hindi! Hindi na kita kailangan, Joshua. Dahil wala akong apong duwag. Mas mabuti pa na mag-isa na lang ako kaysa may kasamang kagaya mo. Magsasalita pa sana si Joshua, ngunit napagtanto niya na hindi pa talaga siya nakakalabas ng labirinto ng kawalan. Nasa loob pa rin siya nun at ang nakikita niyang refleksyon ni Lolo Berto ay hindi totoo.
Hindi. Hindi ikaw si Lolo Berto. Hindi yan sasabihin ni Lolo Berto sa akin dahil mahal na mahal niya ako. Hindi ikaw ang Lolo Berto ko. Biglang kumulo ang tubig sa ilog at umusok yon. Nangitim ang tubig na parang pusali. Napakabaho nun. Maraming kamay ang lumitaw sa ilog at pilit na inaabot si Joshua. Mabilis na lumayo si Joshua sa ilog at tumakbo siya ng mabilis. Sa pagtakbo niya ay napahinto siya ng sumalubong sa kanya ang isang hagdan na napakataas. Tila patungo yun sa kalangitan. Huminga ng malalim ang bata at nagsimula siyang akyatin ang mataas na hagdan. Ngunit habang inaakyat niya yon, ay mas naging madilim ang paligid. Hindi niya makita ang mga baitang at tila gumagalaw ang baitang ng hagdan. Sa kabila ng lahat, ay pinanatili ni Joshua ang tapang at paniniwala na makakaakyat siya sa dulo ng hagdan na yon. Maya-maya pa ay may narinig siyang malalim na boses na nagsabi na hindi niya yun kaya at sumuko na lamang siya. Paulit-ulit ang pagbulong at nanuot yun sa loob ng kanyang tenga. Hindi! Tumigil ka! Tumigil ka! Hindi ako susuko! Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo! Pahirap ng pahirap ang paghakbang ni Joshua, ngunit hindi siya sumuko. Sa huli, narating niya ang tuktok ng hagdan at doon ay muling lumitaw si Malik habang nakangiti. Binabati kita, Joshua. Nagtagumpay kang makalabas sa labirinto ng kawalan. Ngayon, nalalapit ka na sa makapangyarihang gulok. Maraming salamat, Kuya Malik. Hindi ko akalain na makakalabas pa ako sa lugar na yun. Ilang saglit pa, naglakad silang muli at sa isip ni Joshua ay buo na ang kanyang desisyon. Ano man ang mangyari, ay hinding-hindi siya bibitaw at susuko. Habang naglalakad, ay napansin ni Joshua ang biglang pagbabago sa paligid. Ang kagubatan ay naglaho at sila'y napadpad sa isang malawak na espasyo na napapalibutan ng napakataas na mga salamin. Bawat salamin ay nagtataglay ng kakaibang refleksyon. Minsan ay ang sarili ni Joshua ang nakikita niya at minsan ay ang mga anino na hindi niya maipaliwanag. Kuya Malik, ano na naman to? Ito ang salamin ng panlilinlang. Sa likod ng mga salamin na ito ay ang susi upang makarating sa kinalalagyan ng makapangyarihang bulok. Ngunit mag-ingat ka, Joshua. Ang bawat salamin ay maaaring magdala sa iyo sa patibong. Kung ganun, Kuya Malik, anong nararapat kong gawin? Hanapin mo ang salamin na magiging daan para makalabas ka sa lugar na ito. Ngunit tandaan mo, sadyang mapaglaro ang lugar na ito. Paglalaroan ng lugar na ito ang iyong isipan. Kaya huwag ka magpapadala sa hindi totoo. Si Joshua ay tumingin-tingin sa paligid. Ang bawat salamin ay tila may kakaibang enerhiya. Sa unang salamin, nakita niya ang sarili niyang nakangiti, ngunit may pulang mga mata. Joshua, anong ginagawa mo rito? Bumalik ka na! Wala kang laban kay Kalasag! Wala kang laban sa kanya! Agad niyang iniwasan ang salamin na yon. Lumapit siya sa ikalawang salamin. Doon, nakita niya si Lolo Berto na duguan at umiiyak. Joshua, itigil mo na ang iyong kahibangan. Kahit makuha mo makapangyarihang gulok, ay walang-wala ka pa ring labang kay Kalasag. Duwag ka! Duwag ka! Duwag ka! Hindi ikaw si Lolo Berto! Hindi ikaw ang lolo ko! Kilala ko ang lolo ko at hindi niya sasabihin sa akin ang mga ganyang salita. Biglang naglaho ang imahe at ang salamin ay biglang nabasag. Sa ikatlong salamin, nakita ni Joshua ang kanyang sarili, ngunit mas matanda ang anyo niya roon. Matipuno siya dito at nakasuot ng ginintuang baluti. Hawak nito ang makapangyarihang gulok na akala mo ay isa siyang magiting na mandirigma. Kikita mo ba kung gaano ako kalakas, Joshua? Maaari ka maging ganito kagaya ko. Basta't talikuran mo lamang si Malik at sumama ka sa akin.
Bibigyan kita ng lakas upang talunin si Kalasag nang hindi na kailangan ng anumang pagsubok. Natukso si Joshua, ngunit napansin niya ang isang detalye. Ang refleksyon ay walang anino sa sahig. Dumampot si Joshua ng bato at ipinukpok yun sa salamin. Nabasag ang salamin at ang mga piraso nun ay kumalat sa lupa. Hanggang sa natagpuan ni Joshua ang isang salamin na tila ordinaryo. Nang tumingin siya roon, ay nakita niya ang kanyang sarili. Walang labis, walang kulang. Ako mismo ang nasa harap ko. Ako ang nasa refleksyon ng salamin. Nilapitan niya ito at dinampi ang kanyang kamay. Biglang nagliwanag ang buong paligid at ang lahat ng salamin na nasa paligid ay sabay-sabay na nabasag. Lumitaw si Malik sa harapan ni Joshua. Nagtagumpay ka, Joshua. Napili mo ang iyong tunay na sarili. Pagkatapos ng pagsubok sa salamin ng panlilinlang, ay narating na nila ang tuktok ng bundok. Meron doong isang altar kung saan naroon ang isang matalim na gulok at ang kaluban nito. Joshua, nariyan ang gulok. Ngunit tandaan mo, sa oras na hawakan mo ito, ay kailangan mong tanggapin ng responsibilidad na kaakibat nito. Lumapit si Joshua at tinitigan ng gulok. Ang gulok ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan na parang may malakas na enerhiyang nakabalot dito. Tumingin si Joshua kay Malik na tahimik na nakamasid. Joshua, oras na. Hawakan mo na ang gulok. Ngunit itong tandaan mo, hindi ito basta-bastang sandata. Ang bawat bahagi nito ay may kasaysayan, at bawat may hawak nito ay nagdadala ng bigat ng responsibilidad na kaakibat ng kapangyarihan nito. Huminga ng malalim si Joshua. Gamit ang kamay, ay pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo at unti-unti niyang inilapit ang kanyang kamay sa gulok. Nang lumapat ang kanyang kamay sa hawakan nito, ay naramdaman niya ang malamig ngunit mabigat na enerhiya na dumaloy sa kanyang katawan. Isang napakalakas na puwersa ang bumalot kay Joshua. Ang kanyang paligid ay biglang nagdilim at pakiramdam niya ay hinihigop siya ng gulok. Naramdaman niya ang pagkalas ng kanyang katawan mula sa realidad at para siyang lumulutang sa kawalan. Kuya Malik, ano nangyayari sa akin? Walang sagot si Malik. Biglang naramdaman ni Joshua ang napakainit na enerhiya na bumalot sa kanyang buong katawan. Parang apoy na dumaloy sa kanyang dugo. Napasigaw siya sa sakit, ngunit hindi siya bumitaw sa gulok. May kakaibang lakas na pumuno sa kanya. Mas bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tila nabuhay ang bawat parte ng kanyang katawan. Maya-maya pa ay natumba si Joshua sa lupa. Habol niya ang kanyang paghinga. Hawak pa rin niya ang gulok ng mga sandaling yon. Ngunit ito ay tila bahagi na ng kanyang katawan. Nagtagumpay ka, Joshua. Tinanggap ka ng gulok. At ngayon, ikaw na ang bagong tagapangalaga ng kapangyarihan nito. Kuya Malik, pakiramdam ko, parang may pumasok sa katawan ko. Ang espiritu ng gulok ang sumanib sa iyo. Ngayon, ang lakas nito ay iyong lakas na rin. Gamitin mo ito sa kabutihan. Tumayo si Joshua. Pakiramdam niya ay ibang-iba na siya kumpara sa dating si Joshua. Habang hawak niya ang makapangyarihang gulok, ay ramdam niya ang lakas na nananalaytay sa kanyang katawan. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, ay biglang lumitaw ang isang napakalaking ipo-ipo sa kanyang harapan. Hinigop ng ipo-ipo si Joshua at nagpaikot-ikot siya sa loob nun. Malakas siyang sumigaw, ngunit tila kinain ng malakas na hangin ang kanyang tinig, hanggang sa naging magaan ang kanyang pakiramdam at nakatulog na siya. Unti-unting nagising si Joshua at sa pagbukas ng kanyang mga mata, ay napansin niyang nasa loob siya ng isang makipot na espasyo. Ang amoy ng kahoy ay sumiksik sa kanyang ilong. Hanggang sa napagtanto niyang nasa loob siya ng isang kabaong. Mabilis niyang itinulak ang takip nun. Sa isang iglap ay bumukas ang kabaong.
Mabilis na bumangon si Joshua mula sa kabaong ngayon. Nakita niya si Lolo Berto at ang mga kapitbahay nila na nasa unahan ng kabaong. Lahat ay nakanganga habang nakatingin sa kanya. May mga kandila, bulaklak, at larawan niya sa tabi. Lolo, ano po to? Bakit po ako nasa loob ng kabaong? Hindi makapaniwala si Lolo Berto nang makita ang kanyang apong si Joshua. At ang lahat ng mga tao na naroon ay nagsigawan sa takot, maliban na lamang kay Lolo Berto. May sumigaw na nabuhay ang patay. Hanggang sa nagkagulo ang mga tao at nagtakbuhan palayo sa bahay ni Joshua. Naiwan si Lolo Berto na nakatayo at nanginginig habang nakatitig kay Joshua. Dahan-dahang lumapit si Lolo Berto kay Joshua. Luhaan ito habang nakatitig kay Joshua. Hinawakan nito ang muka ng apo. Joshua, apo ko! Ikaw ba talaga yan? Buhay ka ba talaga, apo? Opo, Lolo. Buhay na buhay po ako. Teka, ano po ba nangyari? Bakit po ako nasa kabaong? Bigla na lang yumakap ng maigpit si Lolo Berto kay Joshua. Humagulgol ito ng malakas. Abo, akala ko'y nawala ka na sa akin, apo. Akala ko patay ka na. Pero hindi pala. Buhay ka pa, apo. Buhay ka pa. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Lolo, nandito pa po ako. Buhay po ako. Pero, hindi ko maintindihan. Paano po nangyari to? Habang magkayakap sila, bumalik kay Joshua ang mga alaala ng ipo-ipo, ang mundo ng mga engkanto at ang pagsubok para makuha niya ang gulok. Napatingin siya sa kanyang kamay at nakita niyang hawak pa rin niya ang makapangyarihang gulok na nasa kaluban nito. Hinila ni Lolo Berto si Joshua mula sa loob ng kabaong. Nanginginig pa rin ang matanda nang dahil sa matinding emosyon. Pinaupo nito si Joshua sa isang bangko sa tabi ng lampara, saka mabilis na kumuha ng isang baso ng tubig mula sa mesa. Apo, inumin mo muna ito. Mukhang pagod na pagod ka. Kinuha ni Joshua ang baso at uminom. Ramdam niya ang lamig ng tubig na dumaloy sa kanyang lalamunan. Mabuti na lang talaga. Mabuti na lang at hindi kita ipinaimbalsa mo. Parang may bumubulong sa akin nun na huwag galawin ang iyong katawan. Diyos ko, Joshua! Akala ko talaga'y wala ka na. Akala ko'y mabubuhay na ako nang wala ka. Biglang napatingin si Lolo Berto sa hawak ni Joshua na gulok at kaluban nito. Ay, Joshua! Ano ba yung hawak mo? Saan mo yan nakuha? Lolo, ito po ang makapangyarihang gulok na sinasabi ni Malik. Ito ang tanging sandata na makakapigil po sa kasamaan ni Kalasag. Anong makapangyarihang bulok ang sinasabi mo? At sino ang Malik na sinasabi mo? Lolo, nang inatake po ako ng aswang, akala ko po katapusan ko na. Pero nang magising po ko, nasa mundo po ako ng mga engkanto. Doon ko po nakilala si Kuya Malik. Siya po ang engkantong tumulong sa akin para makuha ang gulok na ito. Teka, sandali lang, apo. Hindi ko maintindihan eh. Paano ka napunta sa mundo ng mga engkanto? Ganito po kasi yun, Lo. Sabi po ni Malik, humiling daw sina mama at papa noon na magkaanak. Tinupad po yun ni Malik. Pero ang kapalit ay ang magiging anak nila ang siyang nakatakdang tapusin ng kasamaan ni Kalasag. At ako po ang itinakdang gumawa nun, Lolo. Ibig mong sabihin, ikaw ang pinili para tapusin ang halimaw na si Kalasag? Natumbok niyo po, Lo. Kaya ginawa ni Kalasag ang lahat para patayin po ako. Pero hindi po siya nagtagumpay. Dumaan po ako sa napakaraming pagsubok sa mundo ng mga engkanto bago ko po nakuha ang gulok na ito. At ngayon po, hawak ko na ang tanging sandata laban sa kanya. Napailing-iling si Lolo Berto habang bakas sa muka ang matinding pag-aalala. Joshua, apo, hindi ko kayang isipin na ikaw ang haharap sa isang napakalaking panganib. Apo, may bata ka pa. Ako na lamang ang lalaban sa kanya. Lolo, alam ko po natatakot ka para sa akin.
Pero hindi na po ako ang batang kilala niyo dati. Natuto po ako maging matapang dahil sa mga pagsubok na pinagdaanan ko. At ito po ang dahilan kung bakit nabuhay po ako ulit. Lo, hindi ko po maaaring talikuran ang nakatadhana sa akin. Tumulo ang luha ni Lolo Berto at tumango ito. Naiintindihan ko na. Kung yan talaga ang mission mo, Apo, wala akong magagawa kundi suportahan ka. Pero ipangako mo sa akin, ipangako mo na hindi ka basta susuko at walang mangyayari sa iyong masama. Pangako po, Lo. Gagawin ko po ang lahat para tapusin si Kalasag. Para bumalik na po sa normal ang lahat dito sa Sitio Mapayapa. Nagkatitigan sila. Alam ni Joshua na ang laban niya kay Kalasag ay malapit na. Ngunit sa sandaling yun, umusbong lalo ang tapang ni Joshua sa walang hanggang suporta ng kanyang lolo. Kinabukasan, nagising si Joshua at Lolo Berto sa maingay na kaguluhan sa labas ng kanilang bahay. Dinig nila ang paulit-ulit na pagtawag ng mga tao sa pangalan ni Joshua. Naguguluhan na nagkatinginan ang maglolo. Lolo, bakit po ang daming tao sa labas? Mukhang kumalat na ang balita tungkol sa muli mong pagkabuhay, Joshua. Ano pong gagawin natin, Lo? Hindi natin sasabihin sa kanila ang totoo. Baka kung ano pa ang isipin nila sa'yo kapag nalaman nila na isang engkanto ang tumulong sa'yo. Tumayo si Lolo Berto at sumilip sa maliit na bintana. Nakita nito ang mga tao sa labas na may bitbit na mga bulaklak, prutas at kahit anong bagay na parang alay. Diyos ko, Apo, napakadami nila. Hindi na nagawang pigilan ni na Joshua at Lolo Berto ang mga tao at pwersahan ng binuksan ng mga ito ang pinto ng kanilang kubo. May ilan na pumasok at inalayan ng kung ano-anong bagay si Joshua. Karamihan ay mga pagkain, gaya ng prutas at mga gulay. May ilan pang may dalang panyo at lumapit kay Joshua. Pinunasan ng mga ito ang katawan ni Joshua gamit ang panyo at pagkatapos nun, ay idinampi ng mga yun ang panyo sa katawan ng mga ito. Hindi santo ang Apo ko para gawin nyo yan. Hindi niyo po kailangan na gawin yan. Normal na tao lang po ako kagaya niyo. Pero parang walang nakinig sa sinabi ni na Joshua. May ilan pa nga nagsimulang lumuhod sa harap niya at nagdasal. Napaatras na si Joshua ng sandaling yun. Teka, sandali lang po. Huwag po kayong lumuhod sa harap ko. Hindi po ako santo. Tao lang po ako kagaya niyo. Wala po akong espesyal na kapangyarihan. Tama na! Tama na yan, mga kababayan! Pabayaan niyo muna ang Apo ko. Ginugulo niyo ang isip niya. Walang espesyal na nangyari o himala kung bakit nabuhay ang aking Apo. Inakala ko lang na patay siya. Kahit ang totoo buhay pa pala siya. Kaya't nakikiusap ako sa inyo. Kailangan niya magpahinga. Sige na. Magsiuwi na kayo. Nakikiusap ako sa inyo. Isa-isang nag-alisa ng mga tao. Nang wala na ang mga yun, ay agad na isinarado ni Lolo Berto ang kanilang pinto. Lolo, hindi ko alam na ganito po ang mangyayari. Mahirap talagang ipaliwanag sa kanila ang totoo. Sa ngayon, hayaan na lang muna natin. Pero hindi po tama ang iniisip nila. Hindi po ako isang santo. Alam ko, Apo. Pero mas mabuti nang hindi natin palalain pa ang gulo. Hayaan na lang muna natin sila sa gusto nilang isipin. Sa ngayon, huwag ka na munang lalabas ng kubo, ha? Pahupain muna natin ang mga pangyayari. Tahimik na nag-usap ang maglolo, ngunit batid nilang pareho na hindi yun ang huling beses na haharapin nila ang ganoong sitwasyon. Kaya sinunod muna ni Joshua ang sinabi ng kanyang lolo na manatili muna siya sa kanilang kubo. Tahimik ang gabi na yon sa Sitio Mapayapa. Sa loob ng kubo ni na Joshua, payapa siyang natutulog, ngunit bigla siyang nakaramdam ng kakaibang presensya. Sa kanyang panaginip, unti-unting lumitaw si Malik na nakatayo sa gitna ng malawak na kagubatan. Joshua, kailangan mo nang kumilos. Ngayong gabi, aatake ang mga aswang sa Sitio Mapayapa. Kuya Malik, paano ako lalaban? Hindi ko pa alam kung paano gamitin ang gulok na ito.
Hindi mo kailangan matutong gumamit niyan, Joshua. Ikaw ang pinili ng gulok. Sa oras ng laban, kusang kikilos ang iyong katawan sa gabay ng gulok na yan. Pero, paano po kung magkamali ako? Paano kung hindi ko sila mapigilan? Huwag kang matakot, Joshua. Ang tapang at pananalig mo ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Ngayon, kailangan mo nang magising. Biglang nagliwanag ang paligid at nagising si Joshua sa tunog ng malalakas na sigaw mula sa labas ng kanilang kubo. Agad niyang dinampot ang makapangyarihang gulok at inilagay yon sa kaluban sa kanyang tagiliran. Nang papalabas na siya ng pinto, bigla siyang hinawakan ni Lolo Berto sa kanyang balikat. Joshua po! Abay, saan ka pupunta? Lolo, napanaginipan ko po si Kuya Malik. Sinabi niya, naaatake ngayong gabi ang mga aswang dito sa lugar natin. Hindi kita hayaang lumabas na mag-isa, Apo. Napakadelikado ng gagawin mo. Nagkaroon ng maikling katahimikan bago narinig nila ang mas malalakas na sigawan mula sa labas. Lolo, kailangan ko na po talagang lumabas. Hindi ko kayang hayaan na mapahamak ang mga tao. Matagal na hindi nakapagsalita si Lolo Berto. Maya-maya pa ay tumango ito. Sige. Mag-iingat ka, Apo. Ipagdadasal ko ang iyong tagumpay. Maraming salamat po, Lolo. Huwag po kayong lalabas, ha. Ako na pong bahala. Matapang na binuksan ni Joshua ang pinto ng kanilang kubo. Ang liwanag ng buwan ay nagbigay ng mahinang sinag sa kanyang hawak na gulok. Habang siya'y naglalakad palabas, ay narinig niya ang patuloy na sigaw ng mga tao mula sa malayo. Sa bawat hakbang, ay dama niya ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat. Ngunit naroon din ang tapang na bumangon mula sa kanyang puso. Lumabas si Joshua sa gitna ng madilim na gabi. Ang buong sitio mapayapa ay nababalot ng kaguluhan. Ang mga sigaw ng mga tao at ang mga halakhak na mga aswang na nasisiyahan sa nakikitang takot ng mga tao. Tumindig ang balahibo ni Joshua, ngunit mahigpit niyang hinawakan ng gulok sa kanyang tagiliran. At sa isang iglap, isang aswang ang sumugod mula sa kaliwa ni Joshua. Ang mata nito ay nagliliyab sa dilim, at ang mga kuko nito'y mahahaba at matutulis. Tumalon ito papunta kay Joshua. Mabilis siyang umatras at binunot ang kanyang gulok. Sa unang hampas ng gulok, naramdaman ni Joshua ang kakaibang puwersa. Tumagos ang gulok sa dibdib ng aswang sa tapat mismo ng puso nito. Sa paghugot niya ng gulok, ay biglang nagliyab ang aswang. Ang aswang ay napasigaw sa sakit, at sa ilang saglit lamang ay naging abo ito sa harapan ni Joshua. Sumugod pa ang tatlong aswang at pinalibutan ng mga yun si Joshua. Ang isa ay umatake mula sa likuran, ngunit mabilis na umikot si Joshua at tinaga ito sa tagiliran. Muli, nagliyab ang katawan ng aswang na yun at nasunog. Ang dalawa pang natitira ay sabay na umatake. Isa ang gumamit ng matutulis na kuko, habang ang isa naman ay nagtangkang sakmalin si Joshua. Mabilis ang galaw ng bata. Umiwas siya sa mga kalmot at kagat na mga aswang. Tinamaan niya ang isang aswang sa hita, dahilan upang ito ay mapaluhod sa lupa. Nang makakita siya ng pagkakataon, ay agad niyang sinaksak ito sa puso. Ang huling aswang ay tila nabalot na ng takot, ngunit pilit pa ring umatake. Tumalon ito at sinubukang sakmalin si Joshua, ngunit mabilis na nakaiwas ang bata. At inatake niya ang aswang gamit ang gulok upang putulin ang mga kamay nito. Napasigaw ang aswang bago ito bumagsak sa lupa. Tinapos ni Joshua ang laban sa isang mabilis na saksak sa puso nito. At gaya ng ibang mga aswang, ay nagliyab ito at naging abo. Napansin ni Joshua ang natitirang grupo ng mga aswang na tumakbo palayo at bumalik sa madilim na parte ng sitio mapayapa. Ramdam niya ang takot ng mga ito sa kanya. Sige, ganyan nga! Bumalik na kayo sa pinanggalingan nyo! Hindi na kayo makakapaminsala pa dito! At sabihin nyo kay Kalasag, sa susunod, ay gusto kong siya na ang haharap sa akin! Makapangyarihang gulok
ay nagbigay kay Joshua ng kakaibang lakas at tapang na hindi niya inaasahan. Habang hawak niya yon, ay naramdaman niya ang init ng determinasyon sa kanyang katawan. Sa wakas, naglaho na ang mga aswang at iniwan si Joshua na nakatayo sa gitna ng sityo mapayapa habang hawak ang gulok na tila kumikislap pa sa liwanag ng buwan. Ang paligid ay tahimik na muli at ang sityo mapayapa ay ligtas kahit pansamantala lamang. Nang sumunod na araw, maaga pa lang ay muling narinig ni Joshua at Lolo Berto ang mga tao sa labas ng kanilang kubo. Sa pagsilip nila sa bintana ay hindi na sila nagtaka sa dami ng tao na nasa labas nila. Mukhang nandito sila, Apo, dahil nakita nila ang ginawa mo kagabi. Paano po natin ipapaliwanag sa kanila ang lahat, Lolo? Sasabihin na po ba natin na isang engkanto po ang tumulong sa akin para magkaroon po ako ng kakaibang kapangyarihan? Hindi, Apo. Ako ang bahalang kumausap sa kanila. Dito ka lang sa loob at huwag ka magpapakita sa kanila kahit na anong mangyari. Dahil paniguradong magkakagulo na naman sila. Hinayaan ni Joshua na buksan ni Lolo Berto ang pinto ng kanilang kubo habang siya ay nasa kwarto at nakasilip sa maliit na siwang sa bintana. Nang makita ng mga tao si Lolo Berto, ay sabay-sabay na nagsalita ang mga tao. May nagtanong kung totoo ba na si Joshua ang pumatay sa mga aswang noong nakaraang gabi. May mga nagsasabi rin na may dalang kapangyarihan si Joshua nang muli siyang nabuhay. Mga kababayan, sandali lamang! Sandali lang! Hayaan niyo ako makapagsalita! Magpasalamat na lang tayo na ligtas ang ating lugar. At sa awa ng Diyos, may tumindig para ipagtanggol tayo. Maging kami ng aking apo ay naguguluhan sa nangyayari. Pero wag na lang natin siyang guluhin para magampanan niya ng maayos ang tungkulin niyang tuluyan ng tapusin si Kalasag at ang mga alagad nito. Hindi tumigil ang mga tao sa pagtatanong. May nagtanong kung paano naging mahusay sa pakikipaglaban si Joshua. Gayong kilala itong matatakutin at kung may kinalaman ba yon sa pagkabuhay muli ng bata. Huwag na nating alamin ang mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Ang mahalaga, may tagapagtanggol na tayo. Pero sana naman, huwag na lang niyong guluhin pa ang apo ko. Kailangan niya ng panahon para makapagpahinga. Sige na, umuwi na kayo sa inyong mga bahay. Pagkakasabay na umalis ang mga tao na walang nakuwang sagot sa tanong ng mga ito. Nang maubos na ang mga tao sa harapan ng kubo, ay sakalang bumalik si Lolo Berto sa loob ng bahay. Wala na sila, Apo. Wala na mga tao. Ay, Diyos ko. Ang mga tao talaga. Hindi ko na alam ang gagawin sa susunod na magpunta ulit sila rito. Maraming salamat po, Lolo. Hindi ko po alam kung paano ko po sila harapin. Hindi po ko sanay na sinasamba ko na parang isang santo. Hayaan mo na, Joshua. Gagawin ko ang lahat para paalisin sila sa tuwing magpupunta sila rito para makita ka. Napabuntong hininga si Joshua at muling tiningnan ang kanyang gulok. Alam niyang hindi magiging madali ang mga darating pang araw. Ngunit para sa sityo mapayapa at sa mga mahal niya sa buhay, handa siyang harapin ang anumang laban. Matapos umalis ng mga tao, ay naghanda na si Lolo Berto ng almusal. Maya-maya pa ay magkasamang kumakain ng almusal sina Joshua at Lolo Berto. Apo, alam mo, kahit ako'y nagtataka, paano ka naging mahusay sa pakikipaglaban kagabi? Abay parang ibang tao ka na. Nawala na sa paningin ko yung apo ko na sobrang matatakutin. Tumigil si Joshua sa pagsubo at mataman niyang tiningnan ang gulok na nakapatong sa mesa malapit sa kanila. Ginagabayan po kasi ako ng gulok ko, Lo. Parang siya po nagpapagalaw sa katawan ko kung ano po ang dapat kong gawin. At sa tuwing hawak ko po makapangyari ang gulok, ay parang may lakas po na dumadaloy sa katawan ko. Para po akong ibang tao. Nawawala po ang takot ko at nagiging matapang po ako. Kung totoo man ang sinasabi mo, Apo, mas lalo ako natatakot.
Sigurado akong alam na ni Kalasag ang pagbabalik mo. Hindi siya basta-basta titigil hanggat hindi kanya napapatay. Alam ko po yun, Lo. Pero wala na po akong magagawa. Hindi naman po natin pwedeng hayaan na lang siya at ang mga alagad niya na magasik ng lagim dito sa sitio mapayapa. Pero Joshua, iba si Kalasag. Ang mga aswang na nakalaban mo kagabi, mahihina lang ang mga yon kumpara sa kanya. Siya ang pinakamatinding uri ng aswang. At kung sakaling harapin mo siya, natatakot ako na baka hindi sapat ang kapangyarihan ng gulok upang matalo mo siya. Lo, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po alam kung bakit ako ang pinili ng gulok na ito. Pero naniniwala akong may dahilan. Simula po na mapunta sa akin ng gulok, ay nangako po ako sa sarili ko na hindi ko hayaang magpatuloy ang kasamaan ni Kalasag. Kapag nakaharap ko po siya, tatapusin ko na po ang kasamaan niya. Sana nga'y gabayan ka ng Panginoon na po. Lahat ng dasal ko ay para sa iyong kaligtasan. Ngumiti si Joshua at muling bumalik sa pagkain. Alam niyang mahirap ang misyon na kailangan niyang mapagtagumpayan, pero hindi siya maaaring tumigil hanggat hindi niya napuputol ang kasamaan ni Kalasag na nagbibigay ng takot sa buong sitio mapayapa. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Joshua, ay muli siyang dinalaw ng isang kakaibang panaginip. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa gitna ng isang malawak na kabundukan, habang ang buwan ay bilog na bilog. Sa harap niya ay biglang lumitaw si Malik na may mapayapang ngiti sa muka. Magandang gabi sa iyo, Joshua. Napahanga mo ako sa husay na ipinakita mo sa unang laban mo. Ang tapang mo ay higit pa sa inaasahan ko. Binabati kita. Ipinakita mo kagad na karapat-dapat ka na magmay-ari na makapangyarihang gulok na yan. Maraming salamat po, Kuya Malik. Pero sa totoo lang po, hindi ko rin po alam kung paano ko po nagawa ang lahat ng yon. Ko pong ginagabayan po ako ng gulok at hindi ko namalayan na nagtagumpay po ako. Yan ang kapangyarihan ng gulok na hawak mo, Joshua. Ikaw ang napili nito at ginagabayan ka nito sa bawat takbang mo. Ngunit Joshua, tama ang Lolo Berto mo. Alam na ni Kalasag ang tungkol sa muling pagbabalik mo. Paparating na ang pinakamatinding laban mo. Kung ganun, Kuya Malik, ano po ang dapat kong gawin? Hindi ko po alam kung kaya ko siya. Kahit nasa akin po ang gulok, ay hindi pa rin ako sigurado kung magagawa ko ba siyang talunin at patayin. Kailangan mo maganda, Joshua. Si Kalasag ang pinakamalakas sa lahat ng aswang. At hindi siya magdadalawang isip na gawin ng lahat para paslangin ka. At itong tandaan mo, ang kapangyarihan ng gulok ay nagmumula sa tiwala mo sa iyong sarili at sa layunin mong ipagtanggol ang mga inosente. Kapag naniniwala ka sa gulok at sa misyon mo, sigurado kong magtatagumpay ka. Kuya Malik, hindi ko alam kung sapat na po ba ang lakas ko. May kaunti pa rin po kasi akong duda sa sarili ko. Joshua, ang lakas ay hindi lamang nakabase sa tapang o sa lakas ng katawan. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso, sa determinasyon at sa pagmamahal mo sa mga taong nais mong protektahan. Hinawakan ni Malik ang balikat ni Joshua at tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Magtiwala ka sa sarili mo, Joshua. Hindi ka nag-iisa. Ang gulok ay kasama mo. At narito rin ako, handang magbigay ng gabay sa tuwing kailangan mo. Ngayon magising ka na. Panahon na upang maganda ka sa susunod na hamon. Biglang nagdilim ang paligid at naramdaman ni Joshua ang malamig na hangin sa kanyang pisngi. Napakislot siya at biglang nagising. Nagising si Joshua mula sa panaginip na yon. Habol niya ang kanyang paghinga at may malamig na pawis sa kanyang noo. Ang mga salita ni Malik ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Ngunit higit sa lahat, may kakaiba siyang naramdaman. Tila may kakaibang presensya sa labas ng kanilang kubo. Dama niya ang isang enerhiya na noon lamang niya naramdaman. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang higaan at kinuha ang gulok na nakapatong malapit sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang Lolo Berto
na mahimbing pa rin ang pagkakatulog. Ayaw niya itong gisingin. Tahimik siyang lumabas ng kubo. Hawak ang gulok sa kanyang kamay. Paglabas ni Joshua ay naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin at ang kakaibang katahimikan sa paligid. At dun niya nakita ang isang anino sa hindi kalayuan. Yun ay walang iba, kundi si Kalasag. Matangkad si Kalasag at malapad ang katawan na parang nagtataglay ito ng hindi pangkaraniwang lakas. Ang balat nito ay maputla at may kakapalan ang balahibo. Ang mga mata nito ay tila bola ng apoy na nagliliyab sa dilim at ang ngiti nito ay puno ng kasamaan. Kalasag! Alam kong ikaw yan! Anong ginagawa mo rito? Tama nga ang balitang nakarating sa akin. Nabuhay kang muli, Joshua. Paanong nangyari yun? Humigpit ang hawak ni Joshua sa gulok at tumingin ng diretso sa kalaban. Hindi na mahalaga kung paano. Pero magpapasalamat pa rin ako sa iyo, Kalasag. Kung hindi mo ako pinatay, hindi ko makukuha ang gulok na ito. Ang sandatang tatapos sa kasamaan mo. Ano ka mo? Gulok? Sandata? Nakakatawa ka, bata. Ano ba ang kaya mong gawin sa akin gamit ang isang piraso ng bakal? Hindi mo alam kung sino kinakalaban mo. Masyadong mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Malalaman mo rin, Kalasag. Malalaman mo rin. At tandaan mo ito. Tatapusin ko ang kasamaan mo. At hindi kita tatantanan hanggang sa magtagumpay ako. Marami nang sumubok na patayin ako, bata. Pero lahat sila ay hindi nagtagumpay. Ang tapang mo. Pero huwag kang magpapadalos-dalos. Hindi pa ito ang tamang oras para magharap tayong dalawa. Biglang naglaho si Kalasag. Mistulang nilamon nito ng sarili nitong anino. Ngunit naririnig pa rin ni Joshua ang tinig nito na umaalingaw-ngaw sa dilim. Maganda ka, Joshua. Malapit na ang oras. Malapit nang mangyari ang malaking pagsalakay ko sa Sitio Mapayapa. At sisiguraduhin ko na lahat kayo na naririto, kasama ka at ang iyong lolo ay mamamatay. Uubusin ko kayong lahat bilang parte ng aking pag-iiganti. Hihintayin ko ang pagsalakay na sinasabi mo, Kalasag. Handa akong harapin ka at lahat ng alagad mo. At sa oras na yon, sisiguraduhin kong yun na ang katapusan nyo. Nanatiling nakatayo sa labas ng kubo si Joshua habang nakatingin sa direksyon kung saan naglaho si Kalasag. Alam niyang yun na ang simula ng mas matinding paghaharap nila. Ngunit buo ang kanyang loob na harapin yun para sa kaligtasan ng buong sitio Mapayapa. Kinaumagahan, nakaupo sina Joshua at Lolo Berto sa kanilang maliit na pagkainan. May mainit na sinangag at pritong itlog sa harapan nila. Ngunit halatang mabigat ang iniisip ni Joshua habang tahimik na kumakain. Napatingin siya kay Lolo Berto at nagpasya nang magsalita. Lolo Berto, nagpakita po si Kalasag sa akin kagabi. Napahinto sa pagkain si Lolo Berto at tiningnan ng seryoso si Joshua. Bakit hindi mo ako ginising? Dapat ay tumulong ako sa'yo kung sakali mang inatake ka niya. Hindi po siya nagpakita sa akin kagabi para makipaglaban. Nagbigay lang po siya ng babala. Ang sabi po niya, malapit nang sumalakay ang mga aswang sa Sitio Mapayapa. Isang malaking pagsalakay daw po yun, Lolo. Malaking panganib ito, Joshua. At alam kong hindi magiging madali ang laban mo kay Kalasag. Dahil hindi siya gaya ng ibang aswang na una mong nakaharap. Alam ko po yun, Lolo. Kaya kailangan ko po maganda. Hindi pa rin kasi ako sigurado kung kaya ko nga ba si Kalasag. Kahit nasa akin po makapangyari ang gulok na to. Hindi mo kailangang gawin ito na mag-isa po. Ibig niyo po bang sabihin ay tutulungan niyo ako makipaglaban kay Kalasag? Hindi po maaari, Lolo. Ayoko po. Masyado na po kayong matanda.
Baka kung ano pa po ang mangyari sa inyo. Hindi ako ang tinutukoy ko na makakatulong mo. Kailangan nating kumbinsihin ang mga kalalakihan dito sa Sitio Mapayapa na tumulong sa'yo. Dapat lang silang tumulong dahil ang laban kay Kalasag ay hindi lang para sa ating dalawa, kundi para sa buong Sitio Mapayapa. Pero Lo, kaya po ba natin silang kumbinsihin? Hindi siguro magiging madali na mapapayag natin sila, Joshua. Dahil takot na takot ang mga tao sa aswang, lalo na kay Kalasag. Pero kung makikita nila ang tapang mo, baka sumama sila sa laban. Sana nga po Lo, dahil po hindi ko kaya ito na mag-isa. Kung may ilan po sa kanila na papayag, malaking tulong na po yun. Magtiwala ka, Apo. Ipapakita natin sa kanila na may pag-asa pa ang Sitio Mapayapa. Hindi tayo papayag na magwagi si Kalasag at ang mga alagad niya. Tumango si Joshua. Sa isip niya ay humiling siya na sana ay maraming kalalakihan sa Sitio Mapayapa ang tumulong sa kanya sa pakikipaglaban sa puwersa ni Kalasag. Pagkatapos ng almusal, ay agad na naganda sina Joshua at Loloberto upang magtungo sa bahay ni na Kapitan Marcelo. Ang bahay ng kapitan ay nasa gitna ng Sitio Mapayapa. Tahimik ang lugar habang naglalakad sila, ngunit dama nila ang tensyon sa hangin. Pagdating nila sa bahay ng kapitan, ay kumatok si Loloberto sa pinto. Ilang sandali pa, ay bumukas na yon. Bumungad sa kanila si Kapitan Marcelo. Isa itong lalaking nasa edad 55. Matipuno pa rin ang pangangatawan at may otoridad ang tindig. Loloberto, Joshua, ano may tutulong ko sa inyo? Halika, pumasok muna kayo. Pumasok sila sa loob at naupo sa mahabang bangko. Diretsyong nagsalita si Joshua nang walang paligoy-ligoy. Kapitan, kailangan ko po ng tulong. Nagpakita po sa akin si Kalasag kagabi. Ang sabi niya po sa akin, malapit na po siyang sumalakay sa lugar natin. Nararamdaman ko po na hindi po siya nagbibiro sa banta niyang yun. Kapitan, kailangan natin magkaisa. Hindi kakayanin ni Joshua na mag-isa ang laban. Kailangan kausapin mo mga kalalakihan dito sa atin para tumulong sa kanya. Sandaling natahimik si Kapitan Marcelo at nag-isip ng malalim. Alam kong mahirap ito. Takot ang mga tao sa pangalan pa lang ni Kalasag. Pero totoo rin na nakita nila ang tapang ni Joshua noong nakaraang gabi. Dahil sa kanya, nagkaroon ng pag-asa ang lahat. Huwag kayong mag-alala at agad kong kakausapin ang mga kalalakihan dito sa ating lugar. Maraming salamat po, Kapitan Marcelo. Alam po namin na makikinig po sila sa inyo. Kaya po ikaw ang kinausap namin. Walang anuman yun, iho. Salamat sa kabayanihan mo. Kung hindi dahil sa'yo, matagal nang nawala ng pag-asa ang sityo natin. Gagawin ko ang lahat para makumbinsi ang mga tao. Pinapangako ko yan sa'yo. Salamat po, Kapitan Marcelo. Hindi ko rin po magagawa ito nang wala ang tulong nyo at ng buong sityo. Simula ngayon, hindi ka nag-iisa, Joshua. Ipaglalaban natin ang Sitio Mapayapa. Napuno ng bagong pag-asa si Joshua at Loloberto. Alam nilang mahaba pa ang laban, pero ang pagkakaisang yon ang magiging unang hakbang tungo sa tagumpay nila, laban kay Kalasag. Pagsapit ng hapon, ay nagtipon ang mga kalalakihan sa Sitio Mapayapa, sa plaza sa tawag ni Kapitan Marcelo. Ang ilan mukhang nag-aalala, ngunit pilit na pinatatatag ang sarili. Nakatayo sa harap si Kapitan Marcelo, habang nasa gilid naman sina Joshua at Loloberto. Mga kapatid, salamat sa inyong pagpunta. May mahalaga tayong pag-uusapan ngayong hapon. Nagpalitan ng tingin ang mga lalaki. Halatang nag-aalangan ng mga ito, ngunit nanatiling nakatitig sa kanilang kapitan. Nakita niyo na ang nangyari noong nakaraang gabi. Ang mga aswang ay muling umatake. Pero nagkaroon tayo ng panibagong pag-asa. Ang batang ito, si Joshua, ay nagpakita ng kakaibang tapang
na hindi natin inaasahang lahat. Napatingin ang lahat kay Joshua. Bahagyang napayuko ang bata dahil hindi siya sanay sa ganoong klase ng atensyon. Pero hindi natin maaaring hayaan na mag-isa lang si Joshua sa laban. Lalo na ngayon nagbanta si Kalasag sa isang malaking pagsalakay dito sa ating sityo. Ang tanong ko sa inyo, handa ba tayong ipaglaban ang ating mga pamilya, ang ating tahanan, at ang buong sityo mapayapa? Saglit na katahimikan ang dumaan. Ang ilang mga kalalakihan ay tila natakot. Humakbang si Joshua sa unahan at tumingin siya sa mga kalalakihang nasa kanilang harapan. Alam ko pong natatakot kayo. Ako rin po. Natatakot po ako. Pero natutunan kong hindi masama ang matakot. Ang masama ay kapag hinayaan nating ang takot natin ang magdikta kung paano tayo mabubuhay. Nakatitig si Joshua sa mga kalalakihan habang ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hindi ko kaya mag-isa ang laban na ito, mga kasama. Kailangan ko po kayo. Kailangan tayo ng pamilya natin. Ang sityo mapayapa, ang tahanan nating lahat. At hindi natin nahayaan na ang kasamaan ni Kalasag ang maghari dito. Nanatiling tahimik ang lahat, ngunit sa pagkakataong yun, ay dama ni Joshua ang unti-unting pag-usbong ng determinasyon sa mga muka ng mga kalalakihan. Tumayo ang isang lalaki, si Mang Cardo, na isa sa mga pinakarespetado sa sityo. Malakas na isinigaw nito na sasama ito sa laban ni Joshua. Ang sigaw na yun ni Mang Cardo ang nagtulak sa ilang kalalakihan para sumigaw at sabihin na kasama ni Joshua ang mga ito sa magiging laban kay Kalasag. Napuno ng ingay ang plaza. Bawat isa ay nagbigay ng kanilang salita ng pagsuporta kay Joshua. Mas lalong lumakas ang loob ni Joshua sa nakitang pagkakaisa ng mga tao. Maraming salamat po! Maraming salamat po sa inyo! Nangangako po akong poprotektahan ko kayong lahat. Maraming salamat po talaga! Mamayang gabi ay maghahanda na tayo. Walang aswang ang makakatalo sa atin kung sama-sama tayong lalaban! Ang hapon na yon ay nagbigay ng mas malaking pag-asa sa sityo mapayapa. Hindi maitago ni Joshua ang kasiyahan sa kanyang muka habang naluluwang nakatingin sa mga taong nangako na sasamahan siya sa laban kay Kalasag. Simula noon ay gabi-gabi nang nagroronda ang mga kalalakihan sa sityo mapayapa, kasama si Joshua at si Kapitan Marcelo. Wala silang ideya kung kailan sasalakay si Kalasag, kaya naisip nilang gawin yon tuwing tulog na ang karamihan ng mga tao sa kanilang lugar. Isang gabi, habang naghahapunan sina Joshua at Lolo Berto, ay isang malamig na hangin ang bumalot sa loob ng kanilang kubo, hanggang sa unti-unting lumitaw si Malik sa kanilang harapan. Sino ka? Sino ka? Maligno ka! Lolo, wag po kayo matakot. Siya po si Kuya Malik. Hindi po siya isang maligno. Siya yung engkanto na tumulong sa akin para makuha ang makapangyarihang gulok. Ganun ba? Pasensya ka na, ngayon lang kasi ako nakakita ng engkanto. Kuya Malik, anong ginagawa niyo po rito? Narito ako ngayon upang magbigay ng babala, Joshua. Wala na tayong panahon. Paparating na si Kalasag at ang kanyang mga alagad sa oras na ito. Sa tingin ko, ay ito na ang sinabi niyang malaking pagsalakay nila dito sa sityo mapayapa. Kung ganun po, kailangan na nating kumilos. Agad na kinuha ni Joshua ang makapangyarihang gulok na nakasabit sa dingding at isinukbit yun sa kanyang tagiliran. Lumapit siya kay Lolo Berto. Lolo, kailangan nating alertuin ng mga kalalakihan. Lumabas silang dalawa ng kubo at naramdaman agad ni Joshua ang kakaibang panganib na ibinulong sa kanya ng hangin. Isa-isang tinungo ni Joshua at Lolo Berto ang mga bahay upang magbigay babala at maghanda sa paparating na pagsalakay ng mga aswang. Sa gitna ng madilim na gabi, ang liwanag ng mga dalang sulo ng mga kalalakihan ng sityo mapayapa
ang tanging nagbigay ng liwanag sa paligid. Nagtipon-tipon ang mga kalalakihan sa bukana ng sityo habang nasa unahan si Joshua. Tangan niya ang makapangyarihang gulok. Maya-maya pa ay may malakas na hangin ang dumaan na sinundan ng isang nakakakilabot na halakhak. Mula sa dilim ay lumitaw si Kalasag. Nasa likod nito ang mga aswang na alagad nito. Huminto si Kalasag at ngumisi. Hindi ko inaasahan na magiging handa kayo. Pero kahit na anong gawin nyo, wala kayong laban sa akin. Kalasag! Ngayon na ang katapusan mo! Hindi mo na muling masisira ang kapayapaan ng lugar na ito! Matapang ka, bata. Pero hindi sapat ang tapang mo para tapusin ako. Sa isang iglap, sumugod ang mga alagad ni Kalasag at nagsimula na ang labanan. Ang mga tao ng Sitio Mapayapa ay armado ng mga sibat at itak. Si Joshua, sa kabila ng tensyon, ay nanatiling kalmado. Ginamit niya ang gulok sa unang aswang na sumugod sa kanya. Agad na nagliyab ang katawan ng aswang at nasunog hanggang sa maging abo. Isa pang aswang ang umatake mula sa likod ni Joshua, pero tila kusang gumalaw ang katawan niya at mabilis niya tong nasaksak sa dibdib na agad na nagpatumba rito. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Joshua ang bigat ng presensya ni Kalasag. Nakita niya si Kalasag na papalapit na sa kanya. Huminto ito ilang di pa lang ang layo kay Joshua. Hoy, bata! Hindi ko akalaing ikaw ang magiging malaking balakid ko sa aking pag-iiganti. Ano nga ba ang meron sa'yo? Bakit ka nabuhay muli? Nabuhay ako upang tapusin ang kasamaan mo. At ang gulok na ito ang magsisilbing hustisya para sa mga inosenteng pinatay mo at ng mga alagad mo. Hustisya! Walang hustisya sa mundo ng mga mahihina! Biglang sumugod si Kalasag. Mabilis ang galaw nito. Ang atake nito ay sinalag ni Joshua gamit ang gulok. Ngunit sa lakas ng impact ay napaatras si Joshua. Mabilis ang bawat pag-atake ni Kalasag. Ngunit nagagawa ni Joshua na umiwas at dumipensa. Nagpalitan sina Joshua at Kalasag ng malalakas na pag-atake. Ibinigay ni Joshua ang buong tiwala niya sa kapangyarihan ng gulok. Sa isang iglap, nagawang sugatan ni Joshua ang balikat ni Kalasag. Pero dahil sa malakas si Kalasag kumpara sa mga alagad nito, ay hindi yun naging sapat upang magliyab at maging abo ito. Nagsimula nang gumamit ng kakaibang lakas si Kalasag. Sa bawat galaw nito, ay naramdaman ni Joshua na medyo dehado siya sa laban. Ngunit hindi naman nagpatinag si Joshua. Sa bawat pagsugod ni Kalasag, tumutugon siya ng mabilis at malakas na pag-atake. Sa tulong ng gulok, nagawa niyang masugatan si Kalasag, dahilan upang magalit ito ng husto. Sa kabila ng sugat ni Kalasag, mas lalong bumilis at lumakas ang mga pag-atake nito. Tumilapon si Joshua matapos ang isang malakas na suntok sa kanyang dibdib. Bumagsak siya sa lupa. Nahabol ang kanyang hininga. Tumayo si Joshua kahit ramdam ang sakit sa katawan. Tumitig siya ng matiim kay Kalasag. Muling sumugod si Kalasag, ngunit sa pagkakataon na yon ay nagkaroon ng kakaibang liwanag ang gulok ni Joshua. Nagsimula itong maglabas ng enerhiyang tila nagmumula sa kaloob-looban ng gulok. Sa bawat hampas ni Joshua, mas lumalakas ang kanyang mga galaw. At sa huling pagsugod ni Joshua, inilabas niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Tumalon siya sa ere ng ubod ng taas, habang hawak ang gulok na naglalagablab sa liwanag. Isang malakas na saksak ang ginawa ni Joshua, diretso sa puso ni Kalasag. Napasigaw si Kalasag nang magsimulang magliyab ang katawan nito, hanggang sa tuluyan na itong naging abo. Nang makita ng mga alagad ni Kalasag ang pagkamatay nito, ay magkakasabay na tumakas sa mga yon hanggang sa wala nang natirang aswang sa Sitio Mapayapa, kundi ang mga napatay ni na Jonas at ng mga kasama niyang nakipaglaban. Hingal na hingal si Joshua, ngunit ang kanyang muka ay puno ng kasiyahan. Ang mga kalalakihan ng Sitio Mapayapa
ay nagpalakpakan na isang senyales ng kanilang tagumpay. Habang nagkakatuwaan ang lahat, itinaas ni Joshua ang gulok at tumingala sa langit. Sa kanyang puso, alam niyang sa tulong ng gulok na yon ay natapos na ang kasamaan ni Kalasag. Ngunit alam din niya sa kanyang sarili na marami pang hamon ang darating. Sa pagputok ng araw, unti-unting natabunan ng liwanag ang bakas ng kaguluhan sa Sitio Mapayapa. Ang lugar na minsang binalot ng takot ay muling nabuhay sa katahimikan at pag-asa. Habang abala ang mga tao sa paglilinis ng mga bakas ng labanan, si Joshua ay tahimik na naglakad papunta sa gilid ng plaza, kung saan tiningnan niya ang gulok na kanyang hawak. Biglang lumitaw si Malik sa harapan ni Joshua at ngumiti yun sa kanya. Joshua, nagawa mo ang misyong iniatang sa'yo ng makapangyarihang gulok. Kuya Malik, tapos na po ba talaga ang laban? Sa ngayon, oo. Ngunit tandaan mo, Joshua, ang kasamaan ay laging magbabalik sa iba't ibang anyo. Kaya palagi kang maging handa. Tumango si Joshua. Alam niyang tama si Malik, ngunit ng sandaling yon ay nais niyang magpahinga at muling magsimula nang wala ng kinatatakutan kasama ang mga tao sa Sitio Mapayapa. Tumayo na si Joshua at nagsimulang maglakad papunta sa kanilang kubo. Huminto siya sandali at tumingala sa kalangitan. Nangako siya na palagi niyang ipagtatanggol ang Sitio Mapayapa sa mga magtatangkang sumira sa kapayapaan ng lugar na yon.